mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos handang isapubliko ang kanyang salin. Nanindigan siyang hindi dawit sa korupsyon sa flood control kahit meron daw mga gustong magpabagsak sa kanya. Wala naman tayong tinatago. The opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. Gusto nila akong tanggalin. Si VP Sara naman, binanata ng anyay pag-target sa kanila ng administrasyon. Huwag silang selective. Huwag silang Duterte ng Duterte lang. Kaliwat ka ng nakawan sa full din sa video. Isang akyat bahay at pag-atake ng salisigang sa restaurant. Sa mga mahilig sa alahas, presyo ng ginto, triple ang itinaas. Kaya tiba-tiba ang mga magsasangla. Eto na nga. Bad Genius, the series, mapanood sa Sabado dito sa Kapatid Network. Mga bidang sina Atasha Mulak at Jairo Sakino, makiki-frontline live. Tinutugis ngayon sa Quezon City ang isang notorious na akyat-bahay. Nasa pool sa video ang kanyang pagnanakaw sa isang negosyante. Walang kadala-dala ang suspect na pang-5 beses na palang nasangkot sa nakawan. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Sa pool sa CCTV kung paanong sumilip sa gate ng isang bahay ang lalaking ito sa Barangay Payatas, Quezon City kagabi. Nang masigurong walang tao, pinasok niya ang kamay niya sa gate at hinatak ang wire ng CCTV camera kaya nawala ang kuha nito. Ang hindi niya alam, may CCTV pa sa loob ng bahay. Doon muling nakunan ang lalaki. Dahan-dahan siyang naglakad, paikot-ikot at tila may hinahanap. Umakyat siya sa ikalawang palapag ng bahay. Pumasok siya sa loob ng kwarto at doon kinuha ang 2 cellphone. Umaga na nang mapansin ng mga nakatira sa bahay na nawawala ang kanilang mga cellphone. Pagkagising namin ng umaga, naghahanapan na ng cellphone, akala niya tinatago sa kasama. Nung nireview ng CCTV, yung nakita nga napasok na pala kami. Problemado ang may-ari dahil mahalaga raw ang cellphone para sa negosyo nilang pagtitinda ng mga saging. Tukoy na ng barangay kung sino ang suspect. Hindi raw ito ang unang beses na nareklamo ito dahil sa pagnanakaw. Pang-5 beses niya pong ninakawan. Ang una po ay ang DSWD, yung sa batasan, yung gamit po ng bakla ng mga blower, mga make-up. Tapos po yung dyan sa may Dama de Noche, mga damit po. Gayunman, hindi raw tuluyang nadedemanda at nakukulong ang suspect. May kamag-anak daw kasi ang suspect na nagabayad na lang sa mga biktima. Plano ng barangay na ipatawag ang suspect para panagutin sa panibagong pagnanakaw. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Ninerbyos kaya natikita na ang isang UV Express driver sa Quezon City. Wala naman daw siyang nilabag pero sa sobrang haba, nakipaghabulan siya sa mga enforcer. Nagbabalik si Hannibal Talete. Sa Mindanao Avenue sa Quezon City, nagsagawa ng panibagong roadworthiness inspection ang mga tauhan ng SAIC. Nasampulan dyan ang pinarang UV Express na biyaheng Novaliches SM North. Pero hindi huminto ang driver. Hinabol pa siya ng patrol ng SAIC at nang mahabol, napag-alaman na kumpleto naman pala ang kanyang dokumento. Ayon sa driver, kinabahan lang siya kaya hindi siya tumigil. Ang ending, natikitan tuloy ang driver ng reckless driving. 2 rider naman ang nasita dahil nakasuot sila ng helmet na pang skateboard. Ang palusot. Malapit na kasi ang trabaho ko. Bawal para. Suma total, 7 ang nasita ng SAIC. Sa may Commonwealth Avenue naman, nagsagawa ng kilos protesta at tigil pasada ang transport group na Manibela laban sa panguhuli at paninita ng SAIC sa mga PUV. Nananawagan din sila na buwagin na ito. Binuo itong DOTR SAIC na ito upang pagkapirahan lamang itong taong bayan, lalong-lalo na yung mga motorista at pahirapan yung mga mananakay. Sagot naman ng SAIC dyan, para sa kaligtasan ng mga motorista ang kanilang ginagawa.
Pinapauna po namin ang aming pong paghingi ng paumanhin kung kayo po ay naaabala doon sa aming ginagawang inspeksyon. Pero ito naman po ay karugtong ng masasabi natin pag-iingat doon po sa ating pagbibiyahe at ganoon din po pagpapaalala sa mga operator, mga driver na kinakailangan po masiguro natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Kakasakaya ang mga opisyal ng gobyerno sa Sal-En reveal. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos handa raw isa publiko ang kanyang Sal-En. Ang mga senador at kongresista kaya? Alamin sa Frontline report ni Mean Los Baños. Sal-En reveal na, lalo ngayong mas pinadali ni Ombudsman Boying Rimulya ang paghingi ng publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Sal-En ng mga taga-gobyerno. Partikular ang Presidente, Vice-Presidente at Constitutional Officials. Si Pangulong Bongbong Marcos, kumasa, handang isa publiko ang Sal-En niya. My Sal-En, it will be available to whoever would like to, kung hingiin sa akin ng ICI, hindi siyempre bibigay ko. Kung hingin sa akin ng ombudsman, bibigay namin. Ang Senado at Kamara, kakasarin kaya na magpakita ng kani-kanilang Sal-En? Ayon kay Senate President Tito Soto, magdaraos ng caucus ang mga senador para hingin ang permiso ng bawat isa sa pagkasapubliko ng kanilang mga Sal-En. Wala namang problema dyan ng ilang senador. You have to disclose. And in light of what's happening right now, na maraming mga nasasangkot sa flood control projects, may mga related sa contractors. Magandang hakbang ito para masimulan na ang paglilinis ng ating gobyerno. Itong pagiging normal ng transparency, mahalaga ito. Kakasarin daw sa Sal-En reveal si Senator Robin Padilla, unahin raw ilabas yung kanya. Si Senator Kiko Pangilinan, game din na maglabas ng Sal-En. Pero anya, dapat ang unang maglabas ng nasabing dokumento si dating Ombudsman Samuel Martires. Matatanda ang sa panahon ni Martires naghigpit sa paglalabas ng Sal-En. Doon sila mag-umpisa kasi siyempre tinago, di ba? Bakit kaya? Di ba? Baka sakaling malaman natin ano yung dahilan bakit hinigpit, di ba? So, but anyway, of course, that's up to the current ombudsman to decide. Pati ang Makabayan Block sa Kamara binira ang mahigpit noong Martires policy sa Sal-En. Pagtataksil daw yan sa konstitusyon. Dagdag pa ng Makabayan Block, matagal na dapat nagluwag sa paglalabas ng Sal-En ng ombudsman. Public record ito, kaya dapat may access ang mamamayan. Bukas din sa pagkasapubliko ng Sal-En ang iba pang kongresista. Pero gusto raw nilang magkaroon ng klarong pulisiya na susundan ng lahat. Para hindi lang ho ito pagsasarili ng mga disclosures po ng paisa-isa ng mga kinatawan. Pwede naman magkapareho lang po yung policy ng ombudsman. Nauna na rin sinabi ni House Speaker Boji D na handa siyang maunang isa publiko ang kanyang Sal-En kung kinakailangan. Magandang mapag-usapan yan. During our break, pag-uusapan namin mabuti para sa ganon, maglabas ng gamay kung paano yung aming suporta sa paglabas ng aming mga Sal-En. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Habang abala sa kani-kanilang new projects, sina Ashtin Olviga at Andres Mulak. Tuloy-tuloy naman ang paghataw sa takilya ng debut film nilang Minamahal, 100 Bulaklak para kay Luna. Nasa Frontline na balitang yan, si MJ Marford. Minamahal, 100 Bulaklak para kay Luna. Now on its 4th week in cinemas. Certified success nga ang first ever movie ni na Andres Mulak at Ashtin Olviga. Dalawang cinema pa nga sa Santa Mesa ang fully booked at nagpa-block screening para kay Andres. I just want to thank the fans really and the people that have been supporting me, supporting Ash and to this whole journey and everything. Di namin in-expect talaga. At habang showing ang pelikula, busy naman si Ash sa Manila's finest ng MQuest at Signal for Metro Manila Film Festival. Habang si Andres naman, gagampanan ng iconic breakout role ng kanyang ama bilang si Adi sa Bagets the Musical. He never would have imagined na babalik yung Bagets and what more na
I'm gonna be the one to play Adi. From original November sked, may slight delay sa airing ng inaabangang Season 2 ng Ang Mutya ng Section E. We'll make the formal or official announcement as soon as we're sure, but the target is still to release it this year. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, DOH at Marikina LGU nagtuturoan kung bakit kalahati lang ang natapos sa health center na ginastusan ng 21 million pesos. 3 aso patay nang matrap sa magkahiwalay na sunog sa Cebu City. At low pressure area sa labas ng PAR, posibleng maging bagyo sa Biyernes. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May ahambing sa isang manananggal na kalahati lang ang tapos sa health center na ginastusan ng 21 million pesos sa Marikina. Ang DOH at ang lokal na pamahalaan nagtuturoan kung sino ang nagpabaya. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Masukal ang loteng ito sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina City. Dapat may 4 na palapag na super health center na nakatayo rito ngayon. Pero ang makikita lang, mga natenggang bakal na pundasyon na binalot na ng mga halaman. 2023 sinimula ng konstruksyon ng Phase 1 ng gusali na umabot ng 21.5 million pesos. Ang buong proyekto ay matatapos sana sa loob ng 1 hanggang 2 taon pero hindi na ito umusad. Ayon sa DOH, hindi na i-turn over ang as-built o yung dokumento magpapakita ng natapos sa Phase 1 para sana masimulan na ng susunod na kontraktor ang Phase 2. Itaas wala, yung ibaba meron. So we need to find out how to make this operational. Lumilipad siguro yung manananggal dito. This is a waste of money. Does it serve a single patient? No. Sa datos ng DOH, ang nadiskubreng nakatiwangwang na proyekto sa Marikina ay isa lang sa 297 non-operational super health centers sa buong bansa mula pa 2021. Isusumite raw nila ang listahan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para maimbestigahan. Pumalag naman ang Marikina City LGU sa issue. Misleading daw ang mga sinabi ng DOH. Katunayan, sumulat daw sila sa ahensya noong 2024 para mag-request ng 180 million pesos na pondo para makumpleto ang proyekto simula ground floor hanggang 4th floor. Pero dead maumano ang DOH at walang ibinabang pondo. Saan ka naman makakakita? 21 million, 4-5 palapag na building ang mabubuo. Foundation works lang po yon. Ang LGU, wala pong pagkukulang dito. Pagkukulang po ng DOH to. Hindi nila napondohan ng tama. Diba? Nagkulang sila sa monitoring. Dahil dito, mismong LGU na raw ang maglalabas ng pondo para makumpleto ang Super Health Center. Sa pahayag ng DOH, ang LGU raw ang nag-iba ng lokasyon at plano. Mula sa orihinal na 2-story center, ginawa raw itong 4-story na may rooftop, kaya lumobo ang kailangang pondo. Pero base sa pag-aaral ng DOH, 12 million pesos lang ang kailangan para makapagpatayo ng isang medium-sized na health center. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Opisyal nang inanunsyo ng USA Men's National Basketball Team na magiging head coach nila ang Phil-Am coach na si Erik Spoelstra. Sa video ng Team USA, reveal ni Coach Spo na tinutulungan din siya ng pinalitan niyang si Coach Steve Kerr at dating Spurs coach Greg Popovich sa pag-train sa national team. Pangungunahan ni Coach Erik ang men's team sa 2027 FIBA Men's World Cup sa Doha, Qatar at 2028 Olympic Games sa Los Angeles. Bago nito, nagsilbi na ring assistant coach ng Team USA si Spoelstra sa 2024 Paris Olympics.
Nasa ika-18 season na si Spoelstra sa Miami Heat sa NBA. Nagwagi na siya ng 2 NBA championship. Susunod, habal-habal rider, ginilitan ng pasahero. Ang suspect, binayaran daw ng 3,000 piso para paslangin ang biktima. 2 OFW sa Hong Kong, higit 1 linggo nang nawawala. Viral singing videos ng aktor na si Aljur Abrenica. May mas malalim daw na hugot. On my window, knock on my door. I wanna make you feel beautiful. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 3 asong na trap sa bahay ang patay sa magkahiwalay na sunog sa Cebu City. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Humahagulgol ang babaeng yan. Buhat-buhat niya ang sunog at wala ng buhay na asong corgi na si Elmo. 1 taong gulang pa lang ang kanyang fur baby. Na-trap daw ito sa 2nd floor ng kanilang bahay nang sumiklab ang sunog kaninang umaga sa Barangay Labangon, Cebu City. Makitid ang lugar kaya naging pahirapan ang pag-apula ng mga bumbero. Nagsimula raw ang apoy sa bahay ni Nanay Anaklita Gabato. Iyak siya ng iyak nang madatnan namin ang tinitingnang mitsa ng apoy. Ako may nakuan, sir. Wa man may kabaw unsa iyang giduan, sir. Ako puspuro, ingon sila. Ingon akong anak. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 6 na bahay ang nasunog. 375,000 pesos ang tinatayang pinsala. Isa pang sunog ang bumulabog din sa Barangay Dolo Fatima sa Cebu City. Lord! Dali Ano man Uy, nakurog akong gamot. Tabang! Umakit na ng bubong ang mga bumbero para maapula ang apoy. Sa huli, 2 aso ang namatay matapos ding matrap sa nasusunog na bahay. 11 bahay ang natupok ng apoy at higit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala. Sa ngayon, pansamantalang nakatira sa mga evacuation center ang mga nasunugan. Ayon sa mga residente, posibleng nag-overheat ng aircon ang pinagmulan ng apoy. Patuloy naman ang investigasyon at paalala ng BFP na huwag pabayaan ang mga nakasaksak na appliances. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5, Visayas! Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, viral po ngayon ang singing videos ng aktor na si Aljur Abrenica. Mixed reactions man ang netizens dyan para po kay Aljur, importante sa kanya ang pagkanta. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. On my window, knock on my door. I wanna make you feel beautiful. Matapos laruin ng netizens ang mga viral singing videos ng aktor na si Aljur Abrenica. Aba, napakanta siya ng live ng News 5. And she will be loved. And she will be loved. Plakado naman Nahiya pa si Aljur nang ma-on the spot sa gitna ng MediaCon ng bago niyang ine-endorsong furniture line. Aware din daw siya sa mixed reactions ng netizens. I really love music and it's very personal for me. It all started when I had a relationship with God. So anything that's happening to me, it's God's gift. Speaking of blessings, isa sa mga biggest blessing ni Aljur this year ang pagkakacast as Hector sa FPJ's Batang Quiapo. Abangan din si Aljur sa FPJ's Batang Quiapo weeknights sa TV5.
Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Susunod, isa pang sapul sa CCTV. Babaeng kumakain sa restaurant, sinalisihan ng nagpanggap na customer. At Vivox hindi raw kinonsulta ng lokal na pamahalaan ng Laguna sa mahigit 2 linggong class suspension. At Mariah Carey magang nangaruling sa kanya mga Pinoy fans. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang habal-habal rider matapos gilitan ng kanyang pasahero sa Cebu City. Ang suspect binayaran daw ng 3,000 piso para gawin ang krimen. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Duguan at nakahandusay sa kalsada ang lalaki na ito sa barangay Kamputao, Cebu City nito Linggo. Kinilala ang biktima na si Dexter Dandan, 48 years old, na habal-habal driver. Ang pumatay sa kanya, mismong pasahero niya. Ayon sa Cebu City Police, pinara ng suspect ang biktima sa bahagi ng barangay Kamputao. Pero nang pababa na ito sa destinasyon, bigla na lang sinunggaban ng suspect ang rider at ginilitan gamit ng kutsilyo. Dead on the spot ang biktima. Agad na tinangay ng suspect ang motorsiklo ng biktima at tumakas. Sa mga nakuhang CCTV footage, nakita ang suspect na minamaneho ang tinangay na motorsiklo. Sa hot pursuit operation, naaresto ang suspect na si Kirk Blas Amasa, 21 anyos, isang construction worker. Na-recover sa kanya ang motorsiklo, kutsilyo at suot na damit ng gawin ng krimen. Lumabas sa investigasyon na may nagbayad sa suspect para patayin ang rider. May kinalaman umano sa droga ang pamamaslang. Ang motibo niya talaga ay yun lang, monetary consideration, talagang yun lang, pera-pera lang siya, kaya so, ginawa. Inamin ng suspect ang pagpatay sa biktima kapalit ang 3,000 piso. Sinuhulan lang ako para itumba ang biktima. Pagkatapos kong tanggapin ang bayad, nangako yung mastermind na siya na raw ang bahala sa akin. Tinutugis pa ngayon ang umano'y mastermind na nagbayad sa suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Sa pool sa CCTV kung paanong nasalisihan ng magnanakaw ang customer ng isang kainan sa Maynila. Nasa 50,000 pisong halaga ng gamit ang natangay. Nasa Frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Kumakain sa isang fast food restaurant ang pamilyang ito sa Malate, Maynila. Mupo sa likod nila ang isang lalaki naka-gray na damit. Unti-unti siyang umatras at tila may inaabot sa upuan ng batang babae. Mabilis ding tumayo ang lalaki at umalis sa kainan bitbit ang isang bag. Yan pala ang tinangay niya mula sa babaeng customer. Huli na nang mapansin ng biktimang nawawala ang kanyang gamit. Akala namin safe kasi nandun na siya sa pinaka-corner na nung kainan. Tapos parang split seconds lang po, na-realize ko na nawawala na po yung bag ko. Ayon sa biktima, may lamang 2 cellphone, ATM cards, mga ID at cash ang ninakaw na bag. Hindi raw bababa sa 50,000 piso ang halaga ng mga ito. Ang masaklap pa, pahirapan daw ang paghingi ng kopya ng CCTV sa kainan para sana makapagreklamo siya. Sabi po nila, hindi na raw po kami makakapag-file ng case kasi hindi naman daw po namin kilala yung suspect. So, di ba, ouch? Nagpa-blatter at nagsampa na ng reklamo ang biktima. Magsasagawa na ng backtracking ang Manila Police District Ermita Police Station 5 para matunton ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon dahil pinupuntirero nito ang mga Duterte sa investigasyon ng katiwalian.
Wala rin daw plano si VP Sara na hingin ang tulong ni Pangulong Marcos para mapauwi ang kanyang ama. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob. There's no going back sa ganun, ma'am. Diretso ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya hihingi ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos para sa kalayaan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyang nakakulong sa ICC sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo para sa kasong Crimes Against Humanity. At ayon kay VP Sara, mukhang doon na magpapasko at magbabagong taon ang kanyang ama. Lalo't ibinasura ng ICC ang hiling nilang pansamantalang mapalaya si Duterte. Sa kabila niyan, ayon sa dokumentong nakuha ng Reuters, dinisqualify na si Chief Prosecutor Karim Khan sa kaso ni Duterte sa ICC dahil sa umano'y conflict of interest. Pero ipinagkibit balikat lang yan ng bise. Sa prosecution naman kasi hindi mahalaga kung sino yung prosecutor kasi pareho lang din naman talaga yung gagawin nila na pag-iimbestiga, pareho lang din yung gagawin nila na case build up, no. So ang mahalaga talaga is ang preparation ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga posibleng ilabas na witnesses at ebidensya ng prosecution. Bukod sa mga isyu tungkol sa ICC, hindi rin pinalampas si VP Sara ang patutsyada sa Malacanang. Sa gitna ng tree planting event, sinagot ng bise ang mga pasaring ni Palace Press Officer Claire Castro na nagsabing nililinis daw ni PBBM ang mga kalat na iniwan na nagdaang administrasyon, kabilang na riyan ang kontrobersya sa Pharmally. Sabi ng bise, selective justice ang ginagawa ng Marcos administration. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat, wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. At nang tanungin kung kwalipikado bang maging Justice Secretary si Castro, diretsong sagot ni VP Sara, hindi. Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Wala pang bagong tugon dyan si Castro pero nauna na niyang sinabi na hindi totoo ang balitang magiging sekretary siya ng Department of Justice, kapalit ng ngayoy ombudsman na si Boying Remulla. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya masisisi sa korupsyon sa flood control projects. Git ng Pangulo, ang mga nagtuturo raw sa kanya ay namumulitika lang. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Wala naman tayong tinatago. Tiwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya mauugnay sa anumang katiwalian sa flood control projects. Kung may mag-uugnay man sa kanya, pamumulitika lang daw ito. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. Gusto nila akong tanggalin. Iginiit din ng Pangulo na hindi nila iniimpluwensyahan ang investigasyon sa katiwalian, kaya raw binuo ang ICI. Matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na tatawid sa Malacanang ang issue sa korupsyon para magkaroon ng transparency sa national budget. Inanunsyo na rin ni Pangulong Marcos na ila-livestream ang Bicameral Conference Committee deliberations para sa panukalang 2026 national budget. Dito pinagtutugma ng Senado at Kamara ang kani-kanilang bersyon ng national budget. Sa BICAM din sinasabing nangyayari ang budget insertions para sa umano'y kickback. I have the agreement of the Senate President and the Speaker. Then we will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know.
Base naman sa Pulse Asia survey tungkol sa korupsyon, halos lahat ng Pilipino o 97% naniniwalang talamak ang korupsyon sa pamahalaan. 2% lang ang hindi makapagsabi kung malawak nga ito o hindi. Sa parehong survey, lumalabas na halos 6 sa 10 Pilipino ang sang-ayon na parte ng politika ang korupsyon. 30% naman ang hindi sang-ayon dyan. Karamihan din sa mga Pilipino ang naniniwalang mapaparusahan ng mga opisyal na mapapatunayang sangkot dito. 8% lang ang naniniwalang walang mapapanagot. Ayon naman kay Communications Secretary Dave Gomez, ang importante ngayon, gumugulong na ang investigasyon sa flood control projects matapos itong i-expose ng Pangulo. Credit is given the president. What is important at this point to understand, the wheels of justice are now turning. As I said, marami nang nangyari at marami pang mangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa ibang balita, pinaghahanap ngayon ng Hong Kong Police ang 2 OFW na higit 1 linggo nang nawawala. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Ilang araw nang nawawala ang 2 OFW sa Hong Kong na sina Amy Mahilom Pabuaya at Aleli Perez Tibay. Huling nakita ang dalawa nitong October 4, araw ng kanilang day off sa Yonge UK Road sa 2&1. Kwento ng kapatid ni Amy, tumawag pa sa kanyang kapatid noong araw na yon para sabihin na nagpadala siya ng pera sa kanilang ina. Yun na raw ang huling beses na nakausap nila si Amy. Nangangamba po ako kasi kami na parang may nangyari sa kanila o kung anong ginawa sa kanya kasi baguhan pa po talaga siya sa abroad. Sa report ng Hong Kong Police, posibleng nasa Hong Kong pa rin ang 2 Pinay base sa kanilang immigration record. Pero hanggang ngayon, bigo pa rin silang mahanap ang 2. December 2024, nang magtrabaho ang 24 years old na si Amy bilang domestic helper sa Hong Kong. Doon niya raw nakilala ang OFW na si Aleli. Naging magkaibigan daw ang 2 hanggang sa maging magkasintahan. Noong una raw, tumatawag at nangipag-usap sa kanila si Aleli, pero noong Abril ngayong taon, tumigil na raw ito. Nung huli in-unfriend niya ako, di ko alam kung bakit. Tapos tinanong ko si Amy kung nag-away ba sila. Wala ring sinagot si Amy, parang tumawa lang siya, ganun. Pinatingnan daw nila sa employer ni Amy ang gamit ng kapatid. Sabi nila, marami daw utang si Amy, pero nagtataka kami kasi bago pa lang siya sa Hong Kong, tapos wala naman siyang sariling pamilya. Panalangin ng pamilya ni Amy, sana raw ligtas ang 2 at makita ng mga otoridad. Amy, if naririnig mo ko, mag-resuance ka po. Nag-imbestiga na rin ang Department of Migrant Worker. Nalaman natin ang sitwasyon ng mga 4 days later, October 8, at doon, syempre, nandun ng Philippine Consulate General's Office, ang DFA, Sectes Lazarus team, and we coordinated accordingly. Nananawagan ng DMW sa Filipino community sa Hong Kong na magbigay ng impormasyon sakaling makita nila ang 2 Pinay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Apektado pa rin ng nagdaang lindol ang kabuhayan ng mga umaasa sa turismo sa Baganga, Davao Oriental. May ilang beach resort na nalulugi na dahil matumal ang pagdating ng mga turista. Live mula sa Baganga, Davao Oriental, ania sa Frontline sa balita. Si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, gaano kalala ang pinsala ng lindol dyan? Cheryl, isa nga ang Baganga, Davao Oriental sa napinsala sa nangyaring lindol noong nakaraang linggo. Sunod-sunod pa rin ang mga aftershock na nararamdaman dito sa bayan. Apektado naman na ang turismo sa lugar dahil maraming nagsara na mga pasyalan. Kakatapos pa lang ng Baganga Municipal Gym, hindi pa nga nagagamit, sira na agad ang isang bahagi ng kisame dahil sa pagyanig. Ang 2 basketball ring namang ito, pinadapa din ng lindol. Nagkabitak-bitak din ang pader ng Baganga Fire Station. Maging ang Lukod Elementary School, nagsibagsakan ang kisame at pader. Base sa datos ng Baganga LGU,
Higit 21,000 na mga residente ang apektado ng lindol mula sa 18 barangay. Higit 30 residente naman ang nasugatan sa kasagsagan ng lindol pero nasa ligtas ng kalagayan. Apektado rin ang kabuhayan ng mga residente lalo't isa ang turismo sa pangunahin nilang pinagkakakitaan. Itinuturing na tourist destination ang Baganga dito sa probinsya dahil sa coastal area at magagandang beach resort. Isa ang San Victor Island na dinadayo noon pero nagsara muna ngayon dahil sa lindol. Dito sumasakay ng bangka ang mga turista papunta doon sa San Victor Island pero stop operation muna sila sa ngayon dahil hindi pa naiinspeksyon ng otoridad ang mga gusali sa isla kung ligtas pa ba itong puntahan. Ang beach resort namang ito nalulugi na dahil wala nang dumadayong mga turista. Maghihintay lang kami sa panahon kung kailan matatapos tong trahedya. Baka may dumating na customer. Apektado kami doon dahil sa calamity. But before, marami namang pumupunta dito. Especially the nearby, the local tourists, plus yung mga international and national bumibisita dito sa amin. Kasi marami tayong mga landmark dito. Cheryl, nandito tayo ngayon mismo sa harap ng Santo Niño Church. Ito yung simbahan na higit na pinsala dahil sa lindol. Ipakita na natin, Cheryl, dito sa aking likuran, nandito pa yung bakas ng lindol sa pinsala nito. Hindi pa naliligpit ang mga simentong gumuho, maging itong bumigay na kisame at mga salamin na nabasag. Ayon nga sa Kora Paroko ng simbahan, hindi pa umano nila liligpitin itong mga debris dahil nararamdaman pa rin ang mga aftershocks ng lindol maging sa ngayon at posible pa na madagdagan ang pinsala nito. Samantala, Cheryl, nagdeklara na rin ng state of calamity dito sa Baganga dahil sa pinsala ng lindol. Yan muna ang latest mula dito sa Davao Oriental. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo. Weather update tayo mga kapatid. Yung low pressure area sa loob ng ating par ay tuluyan na pong nalusaw pero yung kanyang remnants o tira-tira at kasama ng ating easterlies ang nagpapaulan po sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantalang yung low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan ng pag-asa sa lying around 1,705 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito po ay posibleng maging bagyo. Ayon sa pag-asa, ito po ay nasa medium o katamtaman po ang chance sa maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Yan po ay posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Thursday hanggang Biyernes at if ever yan po ay maging bagyo na sa loob ng ating PAR, yan po ay mabibigyan ng local name na Ramid. Yan po ay patuloy na kikilos, pakanluran at maaaring dumikit dito po sa hilagang bahagi ng Luzon or extreme northern Luzon. So mataas po ang chance niya maglandfall sa ating landmass or kalupaan at pinakamalapit po yan posible sa darating na Sunday hanggang Monday. Kaya ngayon pa lamang paghandaan na po natin ang magiging epekto po niyan sa ating bansa. Pero sa ngayon, wala pa po yan direktang epekto sa atin. Ito pong ating easterlies ang nagpapaulan po sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po sa ating easterlies, posible po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. Kasama na po dyan ang Mimaropa, maging dito sa areas ng Bicol Region, Calabarzon, kasama na rin po dyan ang Rizal, Bulacan, maging dyan sa Nueva Ecija, kasama na rin po natin dyan ang areas ng Aurora, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Cagayan. Maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng ating bansa, pero posible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Dito nga sa Metro Manila, nagpapakita naman po yung ating araw pero mataas po ang ating tsansa ng pagulan tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Kaya sa mga lalabas ng bahay bukas, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong. Speaking of thunderstorms, kanina sa may Lapu-Lapu City may namataang buhawi ang mga mamayan dyan at yung after po ng buhawi na yan ay biglang buhos po ang malakas na pag-ulan. May mga nagtataka kung bakit tila nasa itaas ito. Bakit nga ba? Yan po mga buhawi natin ay column ng hangin na umiikot or poste na hangin na umiikot. Ang hangin po ay hindi nakikita. Nakikita po natin ang hangin or ang mga tornado at buhawi kapag meron na po yung kasamang mga ulap or if bumababa po yan sa lupa, may nadadampot po yung mga alikabok or mga debris at sa mga water spout naman if may kasama na po yung tubig.
Sa pagkakataong ito, yung ating buhawi o yung ating hangin na umiikot ay may kasama ng ulap sa itaas na bahagi nito. Pero sa ibaba, wala pa po yan nadadampot kaya hindi natin nakikita. Pero may hangin na po yan na umiikot sa baba at buo na po yan column ng air na yan o yung ating umiikot na poste ng hangin. Sana may natutunan kayo. Muli ako po ang weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Pangungunahan ni Pinoy Billiards legend Django Bustamante ang Team Asia sa Reyes Cup na gaganapin dito sa Pilipinas. Makakasama ni Django sa team ang mga Pinoy Billiards player na sina Carlo Biado, Johan Chua at AJ Mana. Gayon din ang MVP last year na si Aloysius Yap ng Singapore. Makakaharap nila ang ilang top players sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pangunguna ni Jeremy Jones ng Amerika. Team Asia ang defending champions ng tournament. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tang. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. After 7 years, muling napanood ng Pinoy fans ang songbird supreme na si Mariah Carey. Ang finale song nga niya naging maagang pamasko sa ating mga Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. The Diamond Diva and Songbird Supreme is back in Manila for one sweet day kasama ang Filipino Lambili. Para yan sa Philippine stop ng The Celebration of Mimi Tour. Unang ratsyada pa lang, napawisan na kaagad si Mariah sa hit song niyang Emotions. Siyempre, hindi nawala sa repertoire ng Grammy winner ang mga patok niyang awitin gaya ng Touch My Body, My All, Hero, Always Be My Baby, Vision of Love at iba pa. Nag-perform din siya ng ilang awitin mula sa new album niyang Here For It All. Pero sa pambihirang pagkakataon, hindi binigo ni Mariah ang mga Lambili dahil kinanta niya ang favorite holiday song of all time na All I Want For Christmas Is You bilang finale song. Sa 4 na beses niyang nag-concert dito sa bansa, ngayon lang niya yan kinanta. Nagmistulang winter wonderland nga ang buong Mall of Asia Arena dahil sa pa-confetti. At bago tuluyang umalis pagkatapos ng concert, bumaba pa sa kotse si Mariah to say hi to her lambs. May bonus pang flying kiss. Sabi nga ng isang fan na nakita siya ng malapitan, it was the best day of his life. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, cast ng Bad Genius na sina Atasha Mulak at Jairus Aquino. Magkakasama natin mamaya live. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mahigit 2 linggong suspendido ang face-to-face classes sa Laguna bilang paghahanda sa lindol. Pero maraming umaalma at hindi raw ito nakonsulta sa PHIVOLCS. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. 2 araw nang tinututukan ni Joan Redenia ang kanyang grade 5 student na anak habang sinasagutan nito ang kanyang online module sa Santa Cruz, Laguna. Simula kasi kahapon, suspendido ang face-to-face classes sa buong lalawigan hanggang October 31. Ayon kay Laguna Governor Sol Aragones, dahil yan sa sunod-sunod na mga lindol na tumama sa bansa. Prioridad natin ang buhay ng ating mga estudyante, ng mga mag-aaral. Ang lilipas na mga araw na walang klase o walang online classes, ay pwede pa nating habulin yan. Pero ang buhay ng tao, isa lang. Ang hakbang na ito, pinabura ni Joan, lalo't maliit pa ang kanyang anak.
Ang mahalaga po yung safety po kung sakaling lumindol po. Pero hirap namang mag-online class ang ilang estudyante, gaya ng grade 12 student na si Danica Abellunar. Cellphone lang kasi ang gamit niya. Titiisin na lang po muna. Pinuna naman ng University of the Philippines, Los Baños ang higit 2 linggong class suspension. Giit nila, merong academic activities na kailangan ng pisikal na partisipasyon ng estudyante. Hindi raw ito magiging epektibo kung gagawin online o modular. Ayon naman kay UPLB Professor Antonio Contreras, walang mali sa pag-iingat pero dapat nakabase sa agham ang mga kautusan. You and I know very well that earthquakes could not be predicted. What we can certainly do is prepare. Na lagi naman dapat. Pwede namang hybrid, pwede namang yung bagang shifting. Maging ang Department of Education, nagpaalala na dapat balansehin ang pagsuspinde ng klase. Kailangan daw parehas na maipatupad ang kaligtasan at pag-aaral ng mga estudyante. Sagot dyan ni Aragones, nagkaroon ng konsultasyon sa buong Laguna bago ito ipinatupad. Ginawa rin daw ito para magkaroon ng sapat na panahon para makapag-inspeksyon at makapaghanda sa sakuna ang buong lalawigan. Kasama po sa crisis management team ang mga mayors, ang iba't ibang NGOs, ang DepEd at iba pa na gagawa po ng master plan para sa contingency plan ng buong probinsya dahil dapat po isa ang direksyon. Ginagalang naman daw ni Aragones ang mga naging reaksyon sa suspensyon ng klase. Sisiguruhin daw niya na may papatupad ang alternative learning sa mga mag-aaral. Pinag-aaralan naman ng lokal na pamahalaan ang hiling na exemption ng UPLB. Ayon sa FIVOX, hindi sila kinonsulta ng lokal na pamahalaan ng Laguna. Pero sa sesyon nila at ng Department of Science and Technology, kung assessment lang, I think that can be done, isang araw or the weekend or something like that. Maraming pwedeng gawin upang mapabilis yung evaluation. Ang importante, sinisigurado matibay yung mga eskwelahan at alam ng mga bata at guro kung anong gagawin. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Showbiz, eto na nga! Ito na nga, in his documentarist era na, si Matteo Gudicelli. Si Matteo nga po ang latest addition sa growing family nating mga kapatid. Pumirma nga po siya ng kontrata kanina sa MQuest Ventures, Signal at One News. Present sa signing sina MediaQuest Holdings at TV5 Chairman Manny V. Pangilinan, President and CEO Jane Basas, First Vice President for Special Projects, Shena Olaso, Viva Bosses, Vic Vincent and Val del Rosario at ang ating News 5 Head Patrick Paez. Abangan po yan starting next year. At ito nga ang matindi, may bagong programa na namang magpapabago ng inyong weekend viewing mga kapatid. Dahil ngayon pong Sabado, umpisa na ng suspense sa Bad Genius, the series. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Estudyante rin ako dati. Iba ang atake ni Atasha. Konting-konti na nga lang at may enjoy na rin ang ating mga kapatid sa Free TV. Ang Bad Genius na pagbibidahan ni Atasha Mulak. Pero bago ang pilot airing, buong araw muna nating nakabonding ang kapatid stars sa sina Atasha at Hyacinth Calyado. Nag-umagahan nga sila sa Good Morning Kapatid. Girl power kulita naman sa One Balita, Pilipinas. Binisita pa nga nilang dalawa ang VIP ng News 5 na si resident cat Flora Bell. It was nothing but the best experience so far. And first, parang hindi naman work ito today, di ba? Yeah, and it's been nice because we've been wanting to do promo together. Yeah, we've been wanting for it to like just be the girls. Hi, Tosh! Thank you po for accepting me. Ang Bad Genius, the series, ay isang makabagong retelling ng hit Thai story na punong-puno ng suspense. Mapapanood ng Bad Genius ngayong Sabado sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At ito na nga mga kapatid, ang mga bida ng Bad Genius, the series. Atasha Mulak and Jairus Aquino, welcome sa Frontline Pilipinas! Maraming salamat! Sobrang happy to be here. Thank you po. Inaabangan na natin ang
Bad Genius. May pressure ba on your part doing the series? Kasi big hit ang movie na ito sa Thailand. Syempre naman, there's always gonna be pressure. Pero I'm just very, very happy and very lucky na sila po yung kasama ko sa project nito. And I'm very grateful kay Direk kasi this wouldn't have happened if it wasn't for Direk. So shout out Direk Derek! Hello, Direk! Hello! Paano ka naghanda, Atasha? First, di ba? First lead role mo Opo, binigay ko talaga yung 100% ko as in kinot-off ko yung buong buhay ko. Yung rest days ko, I dedicated it to studying script, mga lines ko po, understanding my character para sa next day ready na ako mag-take. Paano ka tinulungan ng parents mo? Actually, yung sabi nila is, go for it. You have to experience it kasi this is your first. We can't teach you. Only life will teach you. Experience is your best teacher. Ayan. Si Jairus naman, hindi naman stranger to sa mga ganitong mga palabas. Magaling mo! Chance start to eh. Chance start to noon eh. Yes. Paano mo naman pinaghandaan tong role mo rito? Siguro, gaya din ng sabi ni Tash, is experience talaga. Through experience throughout the years, yun din siguro po yung nagdala sa akin. At the same time, just preparing myself na mas magkaroon ng lalim yung mga ginagawang character by reading the script, inaaral yung character, and we did some workshops with Miss Ana Fileo. So, mas talagang napagandaan lang namin ng maayos yung aming series. Exciting kami sa mga acting nyo. Pero eto, mga kapatid, alam nyo po ba na si Atasha, abay may pangarap din pong maging isang news actor? Totoo ba yun? Delikado pala tayo dito. Pangarap ko talaga, pero at the same time, honest din ako sa sarili ko. Alam ko naman malakas ang loob ko. So, game try natin. Try natin. Hindi ako masyadong marunong ko. Hala! Audition Parang malalim naman ito. Okay. Ala, okay. Naramdam ko na yung pressure, kinakabahan ako. Okay. Ito nga mga kapatid, habang abala sa kanilang new project sina Astin Olviga at Andres Mulak. Tuloy-tuloy naman ang paghato sa takilin ng debut film nilang Minamahal, 100 Bulaklak para kay Luna. Nasa frontline ng balita yan si MJ Marfori. Pwede na ako mag-absent talaga lagi. Hindi pwede ka mag-absent. Gusto ko yung Talaga may Ang cute ni Atasha. Naubusan ng energy kaninang umaga pa po sa mga kapatid. Sobra ang commitment. Maraming salamat po. At dahil dyan, may isa pa akong balita. Sige. Ito na nga mga kapatid, abangan niyo po ang Bad Genius sa series dito na sa TV5. Ngayon Sabado na yan, 5:15 p.m. At kasama po namin dyan sina Hyacinth Cayado at Gab Lagman, and syempre directed by Derek Cabrido. Yan! Iba talaga energy ng mga bagets. Huli na ba kami? Or may mga susunod pa? May susunod po. Meron pa. Hindi pa natatapos ang kanilang media day. Siguradong maraming manonood yan. Maraming salamat. Ngayong Sabado na po yan, 5:15 ng hapon. Yes, malapit na po. Congratulations. 3 days. Abangan nyo ho kami ulit bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.